Hey guys, JL here. And kung pinapanood mo to, malamang isa ka sa nakakaranas ng pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. Hindi yung iwan ka ng cash mo. Kundi yung masuspend o ma-report yung Gcash mo. Aray ko! Alam kong medyo nakakapanik yung feeling, lalo na kung meron kang kailangan bayaran na bills. Katulad ng due date ng wifi nyo, or alam mo yung nakagat mo na yung hotdog ng 7-Eleven pero kailangan magbayad. Kaso pag open mo ng Gcash, ay nakalagay unable to log in. Pero relax lang kasi step by step natin itong aayusin. At ituturo ko sa inyo paano ma-reactivate ulit ang Gcash nyo at ma-secure ng safe. Ito ay try and tested ko na, kaya sure, nagagana. Nice. Ops, teka, bago tayo magsimula, quick reminder lang, i-follow at subscribe nyo na rin ang YouTube channel ko. Dito makikita nyo lahat ng tips at tutorial para sa mga apps. Para lagi updated at hindi kayo mahuli sa mga gitong sitwasyon. So kung ready na kayo, grab your phone, sit back at samahan nyo ako habang inaayos natin ang Gcash account nyo. Let's dive in. Bago tayo magpanik, intindihan muna natin kung bakit ito nangyayari. Ito yung mga top 3 reason kung bakit nasususpend o na-hold ang ating mga Gcash. Una, ang suspicious activity. Ito yung pag may nag-login sa Gcash mo gamit ang ibang device or nag-try ka mag-login gamit ang ibang device ay namamonitor po ito ni Gcash dahilan para masuspend ang ating mga account. Oh my God! Number 2, yung na-report yung number mo. Ito po yung nangyari sa akin, yung na-report yung number ko. Dahil nga hindi ako nakapag-reply ng ilang minuto. Pero ang ginawa ko, hinayaan ko na lang at inayos ko lang to ng sarili ko. Spicy meat. Yeah, boy. Number 3, ang Gcash glitch. Baka kasi minsan, nag-maintenance talaga ang Gcash, maging maayos ang system nila. Ngayon, alam na natin kung paano ito nangyayari. Ngayon naman, ituturo ko na ang step by steps ng pag-reactivate ng iyong Gcash account na nasuspend o na-hold. Ngayon, ang first step, buksan natin ang Gcash. At makikita nyo ang issue, screenshot nyo muna yan. Yes, screenshot. Pero hindi pare po sa Facebook. At mag-drama, nahala, nasuspend ako. Hindi ganon. Screenshot natin to kasi kailangan natin to mamaya. Yan. Then, pagka open nyo ng Gcash, i-click nyo yung Get Help. Pag wala naman dyan, pwede yung i-click kayo at center. I-type nyo, hold. At may nalabas dito, my account is hold. I-click nyo lang. At i-click tong pangatlo. Invalid information and document submitted. At i-click ang click here. Ilalagay nyo dito yung issue ng account nyo. I-click nyo po itong I saw a different login error. At none of the above. Pagkatapos, ilalagay mo your email address, ang email na nakakonect sa Gcash mo. Tapos sa Gcash registered full name, kung ano yung pangalan ng Gcash mo. Tapos dito naman sa select the country where you registered your Gcash account, is ilalagay mo dito yung registered number na naka-register dun sa Gcash mo. Tapos mobile number,
Ito mas okay din kung ilalagay na rin natin yung same number na nilagay natin dito sa taas. And dito, kailangan yung explain kung ano yung nangyari sa Gcash mo. Explain mo lang na na-hold o na-suspend to, tapos kung paano na-suspend, hindi mo kailangan gawa ng paragraph o mahabang sentence o mahabang essay. Basta kailangan mo lang explain kahit simple lang, kahit maikli. Ipa-follow up naman to sa agent, then makakausap mo na siya. Pwede mo ulit i-explain yung issue sa kanya. Tapos upload na po ito dito. I-upload natin yung in-screenshot natin kanina. Then pagkatapos niyan, click mo yung submit. At pagkatapos nun, makaka-receive ka na ng email na na-receive na nila yung message mo. Doon ka na rin sa email mo maghihintay na mag-reply sila. Doon mo sila kakausapin hanggang sa maging okay. Ang time frame based on my experience is 3 to 7 days. Mababalik na yung account mo. In worst case, umabot siya ng 2 weeks. So after a week nga po, na paghihintay, nakareceive ako ng email na nabalik na nila yung Gcash ko. Bro, what are you talking about, man? And okay naman yung funds ko, wala din naman nabawas. So ganun lang po ka-easy. And that's it guys. Sana nakatulong itong step-by-step guide para ma-reactivate ulit ang suspended na Gcash mo. Tandaan, kahit na suspended ang account mo, hindi ibig sabihin na permanent na ang problema ito. Follow lang sa instruction, maging patient. Kung may iba pa kayong Gcash issues, tulad ng OTP problems, verification errors, hindi natin natalakay dito, comment lang kayo sa baba at gagawa natin ng separate guide para mas madali ang proseso. At importante rin na i-double check lagi ang info mo, i-update ang details sa account at siguraduhin secure ang wallet mo para maiwasan ang next suspension. Maraming salamat sa panonood, and remember, take it easy, stay calm, at laging prioritize ang security ng account mo. This is JLC Kyoko. Follow for more tips and tutorials. Stay safe and good luck. Sana mabalik ang Gcash account mo. See you sa next video.